Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalan karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahilig si Pablo na magbigay ng contrasts upang ipalabas ang katotohanan. Ang pagbabasa natin ngayon ay ang contrast ng mga gawa ng laman at gawa ng Espiritu. Ang laman ay tinutukoy dito ay ang hilig ng katawan sa masama. Nararamdaman ito sa ating buhay. Para bang may puwersa na tumutulak sa atin sa kasamaan. Nandiyan ang pangangalunya, ang kahalayan, nandiyan ang pagkapuot at pagkagalit, nandiyan ang paghihiganti, ang pagkainggit, ang paglalasing, at iba pang pagmamalabis. Nandiyan ang kasakiman at pagkakampi-kampihan. Marami pang ibang hilig sa kasamaan na hindi napasama sa listahang ito. Alam natin ito ay masasama at hindi matatanggap sa kaharian ng Diyos ang namumuhay ayon sa mga hilig na ito. Dahil sa natanggap na natin ang Espiritu Santo nung tayo binyagan, mamuhay tayo ayon sa Espiritu Santo. Ito naman ang katangian na tayo ay namumuhay ayon sa bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sa talaan ay mayroon 9 na katangian ang bunga ng Espiritu. Pero ito'y partial list lang. Marami pang ibang kabutihan na galing sa Espiritu. Ito'y mga katangian na nagbibigay ng buhay. At amang ito sana ang maghari sa buhay natin. Nandyan palagi ang pakikipagtunggali, ang labanan ng kabutihan at ng kasamaan sa ating buhay. Naglalabanan ang dalawang ito. Pero paano natin malalaman ang mabuti at masama? Maaari ring mangyari na sa simula
napapanggap ang masama sa mabuti. Nagbibigay din ang masama ng saya sa buhay. Pinasisigla din tayo ng kasamaan. Kaya kailangan ng discernment, pagsusuri kung sa ating sarili. Maging honest tayo sa ating sarili. Huwag natin lukohin ang ating sarili. Madalas nalalaman natin sa kalaliman ng ating budhi kung ano ang masama at ang mabuti. Pangalawa, makinig tayo sa mga aral ng Diyos na pinasasabi niya sa pamamagitan ng Biblia at mga aral ng simbahan. Sinasabi sa Biblia, ang pakikiapid, ang pagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang divorce ay masama. Hindi naman tayo dilinlangin ng Biblia. Sinasabi ng simbahan at ng salita ng Diyos na ang pagpapalaglag o abortion ay masama. Ito ay pagpatay. Hindi ito isang karapatan. Wala tayong karapatan na pumatay. Gayon din, ang extrajudicial killing ay pagpatay. At ito ay masama. Kahit na ito isulong ng may kapangyarihan, kahit na ito ay uso, ito ay masama. Huwag tayong mamuhay ayon sa laman lamang, kundi ayon sa itinuturo sa atin ng Espiritu ng Diyos. Sa aming panahon, Panginoong Diyos, kami ay nalilinlang. Ang masama ay tinuturing na mabuti. Ang mabubuti kinikilala na hindi nakabubuti. Bigyan po ninyo kami ng kaliwanagan kung ano ang tama at ano ang mali. Ibigay po ninyo sa amin ang iyong Espiritu na magdadala sa amin sa katotohanan at magpabanal sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.